Magandang araw mga batang Balensuelano. Ako si Ginoong Virgilio A. Oliveros Jr., isang dalubguro sa mataas na paaralang pambansa ng Kanlurang Kanumay. At ako ang inyong gabay para sa araw na ito. Matagumpay nating nairao sa ikalawang markahan. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang ating paikibaka sa mundo ng pagkatuto. Kaya naman, ngayong araw na ito ay formal kong binubuksan ang ikatlong markahan sa pamamagitan ng pagtalakay sa unang paksa para sa unang linggo. Ano? Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Para sa linggong ito, ang ating layunin ay nasusuri ang dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo na mga kaluranin sa unang yugto pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Bago tuluyang dumako sa ating paksa, magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang paksang tinalakay natin. Magpapakita ako ng mga larawan, huhulaan ninyo anong larawan ito at ibigay ninyo kung saan kabias ng kaya ito nagmula. Para sa unang larawan, ano kaya ito at saan kabias ng kaya ito galing? Ang 10 segundo ay magsisimula na. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay Great Wall of China at ito ay ambag ng kabias ng Chino. Para sa ikalawang larawan, ano kaya ito at saan kabias ng ito kaya galing? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay cuneiform at ito ay pamana sa atin ng kabias ng Mesopotamia. Para sa ikatlong larawan, ano kaya ito at saan kabias ng kaya ito galing? Tama mga bata, ito ay Vedas at ito ay mula sa kabias ng Indus. Para sa ikaapat na larawan, ano kaya ito at saan kabias ng kaya ito galing? Nakakabilib ang husay nyo mga bata. Ito ay Hanging Garden of Babylon at ito ay mula pa rin sa kabias ng Mesopotamia. At para sa uling larawan, ano kaya ito at saan kabias ng kaya ito galing? Kahanga-hanga ang inyong sagot mga bata. Ito ay woodblocks printing at ito ay pamana sa atin ng kabias ng Chino. Kung tama ang lahat ng iyong mga sagot, nagpapakita lamang ito na kayo ay maraming natutunan sa mga paksang tinalakay nung nakaraang markahan. Mga bata, bago tayo tuluyang pumasok sa ating mga paksa, maglaro muna tayo ng 4 pick 1 word. Mga bata, alam kong hindi bago sa inyong larong ito. Magbibigay ako ng 4 na larawan at huhulaan ninyo anong bansa kaya ang tinutukoy nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa bawat puzzle. Tara, simulan na natin. Para sa unang puzzle, mahusay mga bata, ito ay bansang Portugal. Para sa ikalawang puzzle, magaling mga bata, ito ay bansang Spain. Para sa ikatlong puzzle, tama mga bata, ito ay bansang France. At para sa uling puzzle, magaling mga bata, ito ay ang bansang
Netherlands. Mga bata, mapapansin natin na merong 4 na bansa tayong hinulaan. Ito yung bansang Portugal, Spain, France, Netherlands. Sa tingin nyo, mga bata, ano kaya ang pagkakapareho ng mga bansang ito? Tama kayo. Ang mga bansang ito ay pawang mga kaluraning bansa at sila ay mga bansang nanguna sa paggagalugad at paghahanap ng mga lupain sa Asya. Naging madali ang paghahanap ng mga bagong ruta patungo sa Asya dulot ng 2 bagong tuklas instrumento sa paglalayag. Ito ay ang kompas at ang astrolabe. Alam nyo ba mga bata, bago natuklasan ng mga kanluranin ang ruta patungo sa silangan, una na munang nagtungo ang mga taga-silangan sa kanluran at ito ay sa pamamagitan ng sinaunang ruta ng kalakalan. Ang mga kalakal na Asya ay nakarating sa Europa sa pamamagitan ng 3 ruta. Ang hilagang ruta, ang gitnang ruta, at ang timog ruta. Ang hilagang ruta ay nagsimula sa Peking, na kilala bilang Beijing ngayon. Binabagtas ng mga disyerto sa gitnang Asya, dumadaan sa mga lungsod na Samarkand at Bokhara. Tinatawid ang Caspian Sea at Black Sea at nagtatapos sa lungsod ng Constantinople. Ang panggitnang ruta ay pinaghalong pandagat at panglupang paglalakbay. Mula sa India, ang mga kalakal ay dinadala ng mga sasakyang pandagat hanggang sa Hormuz sa Persian Gulf. Mula rito, ang mga kalakal ay nihatid sa pamamagitan ng mga kamelyong bumabiyahe patungo sa mga lungsod ng Antioch, Aleppo at Damascus. Ang timog ruta ay paglalakbay pandagat. Sa simula hanggang sa katapusan. Mula sa India, babagtasin ang Indian Ocean, baybayin ng Arabian, tuloy sa Red Sea hanggang sa Cairo, Alexandria sa bansang Egypt. Sa mahabang panahon, ang 3 rutang nag-uugnay sa Asya at mga kanluranin sa pamamagitan ng kalakalan ay laging bukas. Ngunit, sa pagsapit na ika-14 hanggang ika-15 siglo, ang malaking bahagi ng silang rehiyon ng Mediterranean Sea ay sinalakay ng mga Turkong Muslim. Ang matagumpay na pananalakay nagbigay sa Turkong Muslim na kapangyarihan sa mga rutang pangkalakalan patungo sa Asya. Tangi ang mga mangangalakal sa mga lungsod Istalya ng Italia ang pinapayagan na mamili sa mga daungan nila. Nagtakda ang mga Turkong Muslim ng mga bagong patakaran na hindi kapaki-pakinabang sa karamihan ng mga kanluranin at mga ngalakal mula sa Asya. Tanging Italyano lamang ang nakikinabang sa bagong pamamalakad sapagkat dinadala ng mga Italyano ang mga kalakal sa Asya, sa kanlurang Europa. Pinagbibinla ang mga produkto sa mataas na presyo dahil alam nila na lubos ang kasabikan at kinalulog na ito ng mga tao. Ilan sa mga produkto ito ay pampalasa, pampreserba, at gamot. Bagamat maraming kalakal ng Asya ang nakarating sa Europa, kaunti lamang ang nalalaman ng mga kanluranin tungkol sa mga lugar na pinanggagalingan ng mga produktong kinasasabikan nila. May ilang masalik ang tinuturo sa pagdating ng mga kanluranin sa Asya. Ilan sa mga ito ay ang krusada, ang paglalakbay ni Marco Polo, ang Renaissance, ang pagbagsak ng Constantinople, at ang merkantilismo. Isa-isahin natin ito, mga bata. Ang mga krusada ay isang kilusan na nilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Hindi man lubusan nagtagumpay ang krusadang ito, marami pa ding mabubuting naidudulot nito.
Nagkaroon na ugnayan ng mga Europeo sa silangan at nakilala nila ang mga produktong silangan tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, seda, tela, porselana, prutas at iba pang nakabibighani sa mga Europeo. Dahil dito, maraming Europeo ang nagka-interes na makarating sa Asya at marami sa kanila ang naghanap ng panibagong ruta. Ito ang naging daan para magka-interes ang malaking bansa sa Europa na sakupin ng ilang lugar o bansa sa Asya. Si Marco Polo, isang Italyano adventurero, mangalakal na taga-Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan ng higit 11 taon. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan, lalong-lalo na sa kalakalang palabas. Nakarating siya sa Tibet, Burma, Laos, Java, Japan, at pati sa Siberia. Noong 1295, bumalik siya sa Italia at doon inilambag niya ang kanya aklat na The Travels of Marco Polo na naglalahad ng mga magagandang kabiasnan sa Asya, lalo na sa China, at inilalarawan niya ang karangyaan at kayamanan nito. Dahil dito, maraming adventurerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at may pagsapalaran sa Asya. Ang Renaissance ay salitang Pranses ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ito ay nagpasimula sa Italia na naganap noong 1350. Isa itong kilusang pilosopikal na makasining at ito ay binigyan diin ang pagbabalik ng interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Rome. Napalitan ito ng makaagham na palaisip na pag-isip mula sa mga pamahiin. Masasabi ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng rehiyon. Sa panahong ito, ang Renaissance ay nakatuon sa interes ng tao sa estilo ng disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong paugali, at sa paggalang sa pagkatao ng isang individual. Sa makatuwid, ang Renaissance ay nagbukas daan sa pagbabago sa larangan ng kalakal at negosyo, kaya umusbong ang revolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Ang pagbagsak ng Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ay nagsisilbing rutang pangkalakalan mula sa Europe patungo sa India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Ito ay nagresulta ng ganap na pagkontrol ng mga Turkong Muslim sa mga ruta ng kalakalan mula sa Europa patungo sa silangan. Ang ugnayan ng mga Europeo at Asyano ay naputol. Tanging mga Italyano mga ngalakal ang pinayagan ng mga Turkong Muslim na makadaan sa ruta. Dahil dito, napilita maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Pinangunahan ito ng mga Portuges na sinundan ng Spanish, Dutch, English at French. Ang panghuli ay ang merkantilismo. Ito ay prinsipyong paekonomiya na kung saan ang maraming nito at pilak may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ng isang bansa. Kinakailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na mapagkukunan ng likas na yaman at hilaw na sangkap. Ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay napaunlad kaya't ito ay nagdulot ng malaking kita ng mga bansang Europeo. Ang mga dahilan ay nagbunsod sa mga kanluranin na makarating sa Asya at naging daan para sumigla ang palitan ng kalakalan ng mga Europeo at mga Asyano mga ngalakal at nakilala ang kanang mga kanluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na materyales at panustos sa industriya. Ngayon mga bata, tapos na ang ating talakayan. Nais kong subukin ang inyong mga natutunan sa paksang aking tinalakay. Magkakaroon tayo ng maikling pagtataya sa pamamagitan ng fact
or block? Madali lamang ito. Kung sa tingin nyo tama ang pahayag, ang isasagot nyo ay fact. At kung sa tingin nyo mali naman ang pahayag, ang sasagot nyo ay block. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Ano? Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Bilang 1. Ang krusada ay isang kilusang inilunsad ng mga Muslim upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Mahusay mga bata. Ang tamang sagot, block. Para sa ikalawang bilang, si Marco Polo ay nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan ng dinastiyang Yuan. Magaling. Ang tamang sagot ay fact. Para sa ikatlong bilang, ang Renaissance ay nagsimula sa Italia na isang kilusang pilosopikal na makasining at nagbigay diin sa pagbabalik interes sa kaalamang klasikal sa Greece at Rome. Mahusay, ito ay fact. Para sa ikaapat na bilang, ang Constantinople na sentro ng kalakalan sa sinaunang panahon ay bumagsak sa kamay ng mga misyonero mula sa Europa. Magaling. Ang tamang sagot ay block. At para sa huling bilang mga bata, ang merkantilismo ay isang prinsipyong pang-ekonomikal na kung saan ang batayan ng yaman at kapangyarihan ng isang bansa ay sang-ayon sa dami ng kanilang produkto. Magaling. Ang tamang sagot ay block pa din. Sa lahat na nakakuha ng tamang sagot, binabati ko kayo. Sa inyo ay pinakitang husay. Para sa inyong takdang aralin, nais ko kayong gumawa ng isang reflection paper na tumutukoy sa kaisipan na nakapaloob sa tanong na, sa iyong palagay, ano ang naging dahilan ng pananakop ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Mga bata, bago ako tuluyang magtapos sa aking presentasyon, nais ko ibahagi sa inyo ang aral ni Master Oogway sa Kung Fu Panda. Sinabi niya kay Po na yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it's called present. Kaya mga bata, ngayong araw na ito, ipagpasalamat at pahalagahan natin kung anong meron tayo at gamitin lagi sa makabuluhang bagay ang mga oras na lilipas. Nais ko din pasalamatan ang mga aklat, module at website na pinagkunan ko ng mga impormasyon, datos at larawan para mabuo ang aking presentasyon. Muli, ako si Ginoong Virgilio Oliveros, hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!